Diba? Kasi nga, may kasalanan ho tayong mga magulang. Kailangan nating mangumpisal sa pare. At kapag nalinis tayo ng Diyos, mababago pamilya natin. Nakuha niyo po ba? Kailangan sa atin magsimula. Kung ano ang puno, siya ang bunga. Amen? Kung masama ang puno, masama ang magulang, bihira yung may mabuting anak ka. Karamihan doon, hindi makadiyos. Malayo sa Panginoon. Diba? Hindi mo maisama. Kailangan sa atin magsimula. Maging mabuting tao. Susunod na yung ating asawa. Susunod na yung anak. Babaguhin po yun ng Diyos. Amen po ba? Lalo na yung mga bagong mag-asawa. May nagsisimulang mag-anak. Lumapit kayo sa Diyos. Lalong gaganda ang buhay ninyo. Amen? Ano pa? Sumama kayo, ano ba? Pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Okay. Yung pangalawa, ano? Sundin ang kalooban ng Diyos. Simba ka ng simba, walang yaka naman. Nagpapautang ka ng 5-6. Araw-araw nasa simbahan, ha? O kahit sa atin, sa community, atin ng atin. Nandaraya naman. Amen? Kung magpatungo sa tindahan, sobra-sobra. Ang laking magpatungo. Kala nyo kasalanan din po yun. Wala kayong nalasakot sa kapwa. Hindi marunong magpatawad. Maramdamin. Masagi lang, galit na. Amen? Hindi yung masamang magalit. Alam nga, inis na hindi mo magalit. Pero aalisin mo kaagad yung galit sa puso mo. Hindi yung masamang magalit. Kanina nga, galit na ako. Nabubuisit ako. Ano sabi ko? Pag hindi pa ako nasundo, uwi na kami. Kayo magtak doon. Kasi nagagalit ka na eh. Pero pagdating mo dito, siyempre hindi ka ng tawad sa Panginoon. Aalisin mo yung galit sa puso. Ang Diyos ang kikilos sa'yo. Hindi yung masamang magalit. Ano sabi ng banal na aklat? Huwag mong pagtagalin ang galit sa puso mo. Amen. Huwag mong pagtatagalin. Ang galit sandali lang, kailangan mawala. Ano pa? Madamog ka. Hindi ka nagbibigay ng tulong sa kapwa. Kung may kakayahan ka, tumulong ka. Sa mga pulubi, magbigay ka kahit konti lang. Huwag kang nagsasalita, lakas-lakas ng katawan mo. Ayaw mo magtrabaho. Hindi ka na nga nagbigay, nagsalita ka pa. Kung ayaw mo magbigay, tumahilig ka, bibig mo, tahimik mo. Wala ka na nga binigay. Nagsalita ka pa ng masakit doon sa tao. Ano ba? Ikaw magpalit tayo ng kalagayan. Ikaw ang manghingi. Lumakad ka. Hindi lahat ng tao gustong mamalimos. May mga tao, may mga dahilan. Bakit sila namamalimos? Katulad yung inano ni Cara David sa Channel 7. Yung lalaki, bata pa, siguro mga 40 plus na. Tapos, ano na siya, pasmado. Tapos, may anak siyang maliit, 5 taon. Tapos, naglalakad sila, malabo na ang mata. O, yung sinusundan nila ng mga Channel 7, ano sabi, yung kinausap niya, ba't ka namamalit? Paano sila mabubuhay? Ano sabi, umiiyak yung lalaki? Nahihiya po akong mamalimos, pero wala akong magawa, wala akong trabaho. Yung anak kong 5 taon na nag-aakay sa akin. Hindi ka ba magbibigay? Nakita mo, physically fit yung lalaki. Pero hindi mo alam, wala mo ang mata. Nakakatuwang matawa kasi pasmado. Hindi ka magbibigay? Ibigay mo. Hindi mo alam, nakakatuwang mo ka, maliit na halaga lang binigay mo, 5 piso, pasama ka sa loob na. Bigyan mo ng piso. Ipukul ko pa sa'yo yung piso. Wala na ang mabili piso na yun. Magbigay ng maluwag sa loob mo. Magbigay dahil 100 piso pera mo. Tiisin mo na lang, pasensya na, wala akong barya. Magbibigay ko naman 100 piso mo. Wala naman babaunin yung anak ko. Ganun na lang. Kaya kailangan may barya ka para maluwag kang magbigay. Nakuha niya ako? Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Yun ang dapat. Unahin ang Diyos. Ha?
Mahalin ng Diyos, no? Buong puso, buong lakas, buong nating kaluluwa. Pangalawa, ibigin ang ating kapwa. Gaya ng pag-ibig mo sa sarili mo. Eh, may nagtanong sa akin, Sister Celia, yung binanggit mo, ganito, ang kuryente ko, 5,000, di ba? Lumapit sa akin yung kumari ko. Ang kuryente niya ay 3,000. Wala siyang pambayad, mauuna siyang puputulan. Lumapit sa akin, di ba? Inuhuli ako eh. Oh, binigay ko yung 3,000. Sabi niya, babalik ko sa'yo. 1 linggo lang. Kasi nga, mapuputulan ako. Sabi nung nagpautang, mapuputulan din ako sa susunod. Kailangan bayaran mo ako. Oo. Eh, nagtiwala. Tanga rin. Ba't na ibibigay yung pambayad mo ng kuryente? Diba? 2 linggo na lang. 1 linggo sa kanya. Makakatiya ka ba ibabalik yung pera? O, ginawa. Dumating. May ilaw yung kumari niya. Malayo, bakit ba? Malayo-layo ng konti. O siguro sa isang kalye. Siya, walang ilaw, naputulan. Tinuhuli ko, tingnan mga Sister Celia, tama ba yun? Sagot ko sa kanya, at tama mo. Ba't may bibigay 3,000? Di mahirapan ka. Sana binigyan mo lang siya ng 500. Amen. Ang mahalaga, yung sinabi ng Diyos, huwag mo siyang papaalisin ng walang anumang dala. Mahalin mo ang sarili mo, gaya ng pag-ibig mo sa sarili mo. Magtitira ka ng para sa'yo. Naintindihan niyo ako? Yung asawa mo may kabit, nahihirapang mag-hotel, dadalhin ka sa bahay. Papayag ka ba? Tanga ka na, wag pumayag. May pumayag o, taga Bulacan. Baliwag transit yung lalaki. Ito totoo to ah. Hindi ako nagpukwento ng walang katibayan. Eh, nagsishare sila eh. Oh, sabi nung, ano ba yun? Konduktor ng Baliwag. Eh, wala na, may babae. Siguro nahirapan na siyang gumastos. Inuwi sa bahay. Oh, siguro dinahila, katulong or what. O sagad. Eh, parang nagdarumdam yung tao. Lumapit sa Panginoon. Dito sa amin, sa community, mga baguhan, malapit sa Pulilan. May umaatin. Ano sagot ng Diyos? Na-stroke yung lalaki. Na-stroke. Dinala kayo sa Pulilan. O, dinala talaga sa Pulilan. Hirap na hirap maglakad. Hirap na hirap maglakad talaga. Alalay ng asawa. Eh, sinabi ng asawa, yung babae nag-share. Ayan ho, dinala ho ang babae sa bahay ko. Tinanggap niya. Hindi niya alam siguro. O, hindi ko alam na babae niya. O, siyempre nagagano niya pag wala siya. O, kaya. O, na-stroke. Tapos hirap na hirap pa, tulo ang laway. Nakita ko. Alam mo, humingi ng tawad yung lalaki, nilapit kay Lord. Mga ilang araw, daily kasi nung araw, everyday, ang God silip. Siguro pang 5, pang 7 araw, hindi na siya nakakalakad eh. Hanggang nung nakita ko, pang 7 araw na, naglalakad na. Naglalakad na! Hila-hila nga lang ang paa. Ibig sabihin, lumalakas na, tapos nagpuri siya. Kasi sinabi niya, dinala niya yung babae niya sa bahay niya. Kaya yun ang parusa ng Diyos sa kanya. At dahil may asawa siya, na maka-Diyos, nilapit siya sa community ng SOC. Malakas siyang kumita eh. Ano ba tawag no? Doon sa bus? Konduktor. Malakas yung kumita yun. O, kita nyo, nabago ni Lord, di ba? Kaya nga minsan, sabi ko naman doon sa babae, hindi nga niya siguro alam, kasi tanga naman yung tatanggapin mo yung babae. Baka sabunan ko naman. Joke lang. Siyempre, pag galit na galit siya. In Jesus' name. Okay. Number 1 yan, unahin ng Diyos. Pangalawa, kailangan may butil na pananalig tayo. Yun ang batas ng Holy Spirit. Roma 10, 13 to 17. Roma 10. Roma 10, 13 to 17. 13 to 17. Dahil sinabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa Panginoon.
Paano naman sila tatawag sa Kanya kung hindi sila sumasampalataya? Paano sila sasampalataya kung wala pa silang napakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman sila makakapakinig kung walang mangangaral sa kanila? At paano makapangaral ang sino man kung hindi siya isinugo? Tulad ng nasusulat o kay gandang pagmasdan ang pagdating ng may dala ng magandang balita. Ngunit hindi lahat ay tumanggap sa magandang balita gaya ng sinulat ni Isaias. Panginoon, sino ang naniwala sa aming mensahe? Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. At ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Ang salita ng Diyos. Kailangan mo rin pulang makinig. Kami lahat ng tao, lahat ng preacher, nakinig yan. Hindi naman pwede kaming magsalita nang wala kaming alam. Lahat tayo nakinig sa mga tao, nakinig din sa iba. Nakuha niya ko. Kaya sa pakikinig, yung pananalig natin maliit lang, nagabutin na buto ng mustasa ang pananalig, magtanong kayo sa nagtatanim. Ano pinakamaliit na bitbit? Mustasa. Pero kapag naitanim yon, lumalago. Mas malaki kaysa sa pechay. Sa Bulacan, may mga nagtatanim ng gulay, pechay, mustasa, sibuyas, kung ano-ano. Nagtanong ako, Amang, ano ba dyan ang pinakamaliit na binhi? Nilabas niya yung posporo. Sabi niya ito, mustasa to. Ang tanong ko, Ama, kasi sabi ng salita ng Diyos, lumalago. Napapamugaran ng mga ibon ng mga sanga nito. Eh yung mustasa, nakikita ko, ganyan lang kalaki. Parang pechay lang, di ba? O, ano yung salita ng Diyos na lumalago at lumalaki, higit pa sa lahat ng klase ng gulay. Kaya nagtanong ako, mustasa ho yan, di ba? Oo. Eh, ba't ganyan lang yung kalaki? Ano sagot ng matanda? Lumalaki yan, Selian. Mas malaki yan sa lahat ng mga gulay dito. Tingnan mo yung sagot niya, mula rin sa Diyos. Actual yun, ha? Pero hindi namin kailangan malakihin. Kasi hindi mo na makakain ng mustasa. Kaya ganun pa lang siya kalaki, kailangan ng anihin para makain ng tao. Naintindihan niya? Ibig sabihin, maliit lang ang faith natin. Diba? Ako, mahina rin ang pananalig ko eh. Nung araw eh. Pag may sakit ang anak ko, takbo agad sa ospital kasi namatayan ako ng unang anak. Hindi ko pinalalagpas na nagkasakit ako pneumonia, bronchitis, taisukan, typhoid fever. Yung dito sa lalamunan, na may tawag doon, nilitos ba yun? Wala din ako ospital. Kasi nga takot ako, may na-pain ko. Ang sabi ni Brother Ting, "Oy Celia, may pera ka lang." At sagot ko sa kapatid ko, wala ka kasing anak na namatay. Hindi mo ako nauunawaan. Sabi niya, hindi ganun. Wala ka na, hindi ka sumusunod sa gawain ng Diyos na buhay. Eh kasi nga hindi naman ako basta rin nakasunod. Hindi ba? O nung sumunod ako, nakita ko na wala na yung ospital. Wala na akong tinatakbong anak na may tinakbo akong anak na wala akong steady. Yung bang nagtideliryo na, yung kapatid ko nung makita ko, ate, yung anak ko. Kapag gano'n na yung mata eh, wala na kami steady, nakashort lang na pang litaw na yata, takbo. Sa ospital, para umabot lang yung bata. Yung anak ko yun, buhay naman, awa ng Diyos. Diba? Pero mula nang sumunod ako, sinabi ng Brother Ting na wala na akong pera. Bumaksak na ako sa negosyo. Wala na akong pagpatakbo ng ospital. Dumapit na ako sa Diyos. At doon ko nakita na, totoo pala, ang sinabi ni Brother Ting, subukan mo muna. Nawala yung doktor, nawala yung ospital, nawala yung mga antibiotiko. Dati may mga ako dyan, may hikain akong anak, 2. Pamilih ka, Bentonin ako. Natatakot ako kasi wala akong nawala yung hikain ng 2 anak ko. Nawala. Ngayon, may asawa na.
walang hikain sa amin. Pero nung bata yun, may Ventolin ako. Para pag hinihingal na, tinang kaagad. Naku, ayoko na, kakatakot yung may hika. Akala ko mga matay na. Yung pala, hika lang pala yun, asthma. O, diba? Kung sino may asthma rito, alam mo gano'ng kahirap ng may asthma. Diba? Kaya nga, nawala ho yun sa mga anak ko. Maliit pa lang yun sila na magkaroon. Nag lumaki, wala na. Nagulat ako, ba't hindi na hinihika yung anak ko? Kaya iba ko talagang sumusunod. Nakikinig ng salita ng Diyos at naniniwala. Amen? Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Buti ng pananalig, Santiago 2, 17 to 19. Santiago, makinig lang kayo. Santiago 2, 17 to 19. Ito po ang sinasabi. Gayon din naman patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Ngunit may nagsasabi, may pananampalataya ka at may gawa naman ako. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang walang kasamang gawa at ipakikita ko naman sa iyo ang aking pananampalataya sa pamamagitan ng aking mga gawa. Sumasampalataya ka na ang Diyos ay iisa, hindi ba? Mabuti yan. Ang mga demonyo man ay sumasampalataya din at nanginginig pa. Ang salita ng Diyos. Yan, ano sinasabi ng ibang reliyon? Lahat ng ibang reliyon, hindi, ang pananampalataya, maliligtas sila, hindi dahil sa gawa. Kahit hindi na sila gumawa, hindi sila tumulong sa kapwa, hindi sila magbigay sa pulubin, hindi sila magpautang, walang halaga yun sa paningin ng Diyos. Ang mahalaga raw sa Diyos ay pananalig. Bakit daw? Bayad na raw yung kasalanan nila. Kahit gumawa pa sila ng kasalanan, bayad na raw yun ng Diyos, ni Jesus Christ. Kaya ligtas na rin sila pag sila'y namatay. Sigurado nasa impyerno sila. Ako niya, sigurado yun, nasa impyerno sila. Bakit? Akala nila ganun. Hindi sila nangungumpisa. Direct to God sila. Paano sila maliligtas? Amen? Kaya wag mo kayo nahiya sa pare. Sabihin niyo yung kasalanan niyo kahit mabigat pa. Hindi naman kayo chichismis nun. Kung nahihiya kayo, huwag kayo pumunta sa kakilala niyong pare. Pumunta kayo sa Quiapo. Pumunta kayo sa Baclaran. Doon kayo mangumpisan. Okay, hold on. Tuloy-tuloy ang confession niyo. Makalaya lang kayo sa kasalanan. At gaganda buhay niyo. 100% gagalit kayo. In Jesus' name. No? Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Kailangan yung pananampalataya natin may gawa. Nakuha niyo? Kaya niya sinabi, hindi dahil sa gawa, maliligtas ang tao kasi nagyayabang ka naman. Oh, nag-iika po ako. Eto, hindi nag-iika po. Nagyayabang ka na. Araw-araw nasa simbahan ako. Ito, linggo lang magsimba. Kinukwenta mo na. Ako, bigay ng tulong sa iba. Eto, walang tutulot, walang maramo. Nagyayabang ka na. Kaya hindi dahil sa gawa, sinabi ni Jesus, maliligtas ka. Kasi nagyayabang ka, kinukwenta mo yung ginagawa mo. Huwag mo kayo magkukwenta. Kahit kung dumadalangin kayo sa Diyos, huwag niyo sasabihin, Ama, sa pangalan ni Jesus, lingkod mo naman ako. Ha? Hayo ako ng hayo. Marami kong tao inaakay palapit sa iyo. Huwag mo siyang kwentahin. Bakit? Hindi dahil sa gawa, bibiyayaan ka niya. Ang pananalangin, wala akong halaga sa palingin mo. Yung ginagawa ko, kulang pa. Ganyan kayo dapat manalangin. Huwag niyong kukwentahin yung tinarbaho niyo. Kahit soldiers of Christ kayo, hindi niyo makuha yung lihim na panukala ng Diyos. Kahit mga prayer niyo, hindi niya tinutuloy. Kasi nagyayabang ka. Pinagmamalaki mo yan sa Diyos. Alam naman niya yun. Di mo ba, ang ginawa ng kanan, huwag mo na sasabihin sa kaliwa, tapos sasabihin mo pa sa Diyos. Paano ka granted? Paano ka gagaling?
paano niya babaguhin ang asawa mo? Paano niya babaguhin ang pamilya mo? Kahit nandito ka na sa community na to. Nga nga. Nga nga pala, nga nga. Walang bunga. Amen? Okay. Makita niyo yung mga lihim na panukala para maantig mo ang damdamin ng Diyos. Para tugunin ka niya kaagad. Ako na mabilis tumugon ng Diyos eh. Yung mister ko, na-hospital. Ang sakit to ay cirrhosis sa liver. Kasi nga, nag-addict, mag-inom. Pero nabago naman ang Diyos. Kaya na siyempre nandun na yun. Tapos, ayaw sumama sa akin. Pag linggo, umaten ka na, mabubuhay ka pa. Ano salita? Ikaw na lang. Kasi ikaw at talaga sa Diyos. Ako dito na lang sa pamilya. Bubuhayin ba ng Diyos? Kaya naman, umatake. Tinakbo ko sa ospital. Gabi kaming dumating. Siguro na alas 9 ng gabi sa PGH. Gabi na yun, padilim ng padilim. Kuha ng dugo, tingin ng tingin. Siyempre, aalamin. Una, may doktor pa eh. Siguro nakita ng wala ng lunas. Nagbe-bleeding na siya. Tapos ako naman, balik ng balik sa ospital. Babayaran mo yung laboratory. Bibigay mo sa doktor, kukunan na dugo, tapos babalik ka na naman. Pagod na ako, layo-layo ng PGH. Ang layo ng emergency dun sa bayaran. Habang naglalakad ako, alas 12 na ng gabi, nauna. Sabi ko, Lord, Ama, sa pangalan ni Jesus, patawarin mo ko. Patawarin mo yung asawa ko. Patawarin mo kami na. At nananalig ako sa'yo, kalooban mo masusunod, hindi ang kalooban ng tao. Kung anong kalooban mo, susunod ako. Kung ang asawa ko'y mabubuhay, kahit maghihirap pa ako, kahit magbantay ako, walang problema sa akin. Pero kung kukunin mo rin agad at mamamatay, at mahihirapan ako mag-alaga, kukunin mo na kaagad. Huwag mo kang tagalin. Okay, pag-uwi ko na, pagpunta ko dun sa mga anak ko. Ba't wala nang malay yan? Ginagano na lang ng oxygen. Wala nito. Patay agad. Hindi na ako naghirap. Hindi na bisa naghirap. Kaya sabi ko, pag ng dasal ko, sana mala hiningi ko, dagdagan mo tayong buhay. Para ba ako ewan ko kasi ng dasal ko? Kasi sinabi mo ako, alam mo kung mamamatay, alam mo kung mabubuhay, di ba? Nasa Diyos yun eh. Hindi ko naman hiningin mamatay. Ang sabi ko, kung mamamatay rin lang, huwag mo nang pagtagalin. Alam mo namang mamamatay, papalurin pa ako ng pabalik-balik. Pagbalik ko ng alauna, wala na, tahimik na. Sabi nga, alas 3 ng madaling araw, namatay. Masaya. Nakangiti. Ano sabi nung tinatabunan ng nurse? Ito lang ang nakita kong namatay dito sa hospital na ito, na masaya ang mukha. Masaya ang mukha. Kasi natutuwa na siya na alam niya na ligtas na siya. Amen? Palakpakan natin ng Diyos. Amen. Kasi siya naman may kasalanan. Nag-adik-adik pa siya naman ng kabataan niya. O, diba? Tapos dala niya hanggang mag-asawa kami. O, pero binago naman ng Diyos. Nakawala sa droga. Kaya na siyempre nandun na yung ba? Sinira na yung atay. Okay. Galatia 5:15 to 17. Galatia, doon pa rin yun sa pananalig. Galatia 5:15 to 17. Ngunit kung kayo'y nagkakagatan at nagsasakmalang parang mga hayop, mauubos kayo. Sinasabi ko sa inyo, ang Espiritu ang gawin niyong patnubay sa inyong buhay at hindi kayo magiging alipin ng hilig ng laman. Sapagkat ang mga nasa ng laman ay laban sa kalooban ng Espiritu at ang kalooban ng Espiritu ay laban sa mga nasa ng laman. Dahil naglalaban ang dalawang ito, kaya't hindi niyo magawa ang nais ninyong gawin. Ang salita ng Diyos! Salamat! Drumo na kayo! Pinag-aaway-away pa kayo ni Satanas. Kita nyo? Bakit? Ayaw ni Satanas
na mabuo kayo. May tao doon na mapag-inis. May tao doon na aasarin ka. Tiisin mo. Amen? Huwag kayong maglaban-laban. Walang mabubuo kapag ganyan gawain. Pero ang Diyos naman alam na kung sino yung gagantimpalaan, kung sino yung hindi tatanggap ng biyaya. Sumunod ka na. Tiisin mo yung mga walang niya na yan. Ako gano'n eh. Pag winawalang niya ako, bahala kayo dyan sa buhay niyo. Ganun lang. Sumunod, maglingkod tayo sa Diyos. Kung yung titignan ng tao, kung kayo pinagsasalita ng masakit, sabihin mo lang sa kanya, ang maayos. Kilala mo ba ako? Huwag mo akong pagsasalitaan ng ganyan. Huwag kayong nag-aaway-away. Amen? Si Satanas labanan nyo. Galaw ni Satanas yun. Bulungan mo. In Jesus' name, Satanas, lumayas ka. Huwag mo ipaparinig. Baka lalo magalit. Bulong lang, in Jesus' name, lumayas ka. Ibig sabihin, masamang espiritu sa kanya. Palayasin ng Diyos. Diba si Pedro? Ano sabi ni Jesus? Panginoon, ayaw tayo papasukin sa bayan ng Samaria. Diba? Ano sabi ni Pedro? Papugnawin mo sila ng apoy, paulanin mo ng apoy, Panginoon. Ano sabi ni Jesus? Hoy, Satanas, mahimik ka. Magsik tuloy laway ko. Diba? Ganon po yun. Kahit sino man sa atin, pwedeng gamitin ni Satanas. Tapos si Pedro, nagamit ni Satanas. Alam ng Diyos yun. Tayo rin, palayasin mo. Satanas, sa pangalan ni Jesus, mayas ka. Pagulong lang ha. Huwag mo iparinig. Siyempre, lalo kayo mag-aaway. Si Satanas pala ako, ano ka? Anghel? In Jesus' name. Okay, sunod.